Hi guys! So sa mga nagtatanong bakit nga ba umuwi na yung kapatid ko. So yung kapatid ko guys, in-invite ko sa Germany through Schengen visa. Dapat until March pa yung visa niya ma-expired. So ang balik sana namin originally is after ng Schengen niya, mag-language visa siya dito. Kaso ang nangyari, umuwi na siya. Nag-decide siyang umuwi kasi siguro na culture shock talaga siya dito. Ang kapatid ko kasi guys, hindi pa siya nakarating kahit sa Manila. Nakarating lang siya sa Cebu, sa BFS, to nag-apply lang ng visa. Hindi rin siya nakakagana. So basically, parang yung tao nakakalabas lang talaga sa village. Yun ang kapatid ko. So, nung na-decide siya na umuwi, nirebook namin yung ticket niya. Tinanong ko siya ng paulit-ulit, gusto mo ba talagang umuwi? Ang sabi na sa akin, oo te. Bago nag-click, gusto mo ba talagang umuwi? Oo te. Siyempre nalungkot ako, pero ang sabi nga ng asawa ko, hindi mo naman pwedeng ipilit. Kasi malaki na yan, may sarili na siyang decision sa buhay. Yun nga, siguro lahat tayo kailangan natin ng pera. Sino bang ayaw ng pera, di ba? Pero, minsan kasi yung happiness pa rin talaga yung importante. So kung pilitin ko siya dito, tapos isa pa doon, napakahirap talaga nakalaban niya yung language barrier. Nagkataon pa na pumunta siya dito na sobrang lamig. Although nag-enjoy naman siya sa snow, pero iba pa rin talaga yung kinagistan niya. So, yun yung nangyari sa kapatid ko guys. Kaya doon sa mga nagtatanong, ano bang essential na dalhin ko dapat pag pumunta ako sa Germany? Dapat yung tibay at lakas ng loob. Dapat clear yung goal nyo. Ano bang goal nyo? Ba't kayo pumunta sa bansang yan? 'Di ba? Hindi yung iba ngayon, bukas iba na naman. So, hindi pwede dapat fix yung goal nyo. Pag andyan na kayo sa lugar na yan, kahit hindi yan sa Germany, tibayin nyo talaga yung loob nyo. Kasi, dito kasi sa Germany, I mean, hindi lang naman ang kapatid ko ang first time na na-encounter ko na talagang nalungkot dito. Kumbaga, hindi happy dito. Yung friend na tinulungan ko dati dito mag-language visa, na-depress siya. Nagkaroon talaga siya ng depression. Kaya hindi niya tinapos yung isang taon niya na language visa, umuwi rin siya ng Pilipinas. Pinilit niya mag-settle sa Pinas kaysa dito. So, yung sabi ko sa inyo, hindi siguro ang Germany para sa lahat. Kaya kung mag-abroad tayo, I mean, siguro iba naman sa akin dahil at least kahit paano hindi ko first time pumunta sa Germany. Pero kahit ako nung unang punta ko dito, naiyak din ako pagkalapag ko sa aeroplano kasi parang ang tahimik. Parang iba naman to. Iba naman to sa Singapore, yung parang ganun. Kaya kailangan talaga matibay yung loob ninyo. Kasi kung hindi talaga, ang kalaban nyo talaga dito yung homesick, ang kalaban nyo yung, lalo na pag dito sa Germany, may language barrier kayo. Yung mga tao dito sa north, nasa north ako ng Germany, yung nasabi ng asawa ko dito sa north, yung mga tao medyo fierce, medyo stricto. Hindi kagaya sa bandang south naman like Rhine na medyo warm yung mga tao, medyo friendly sila. So, yung isa pa yan sa, siguro, nanibago yung kapatid ko, bakit yung mga tao dito hindi ba siya nag-smile, yung mga ganun, tapos hindi rin siya makakapag-communicate, hindi mo siya marunong mag-German. So, isa yan sa nagiging culture shock, nagiging problema ng kapatid ko. Siguro, at saka, after kasi ng graduation na, kasi di pa naman siya nag-work sa Pinas. So, since June, last year, nagtambay na siya. So, parang nainip talaga siya hanggang sa pagdating niya dito, sobrang na-bored siya, kaya nag-decide siyang umuwi. So, kaya, sana, kung ipagkaloob ng Diyos, makabalik siya dito. Pero sa ngayon, sabi nga niya sa akin, ate, hindi pa ito ang time na magstay ako sa Germany. Kaya, doon sa nagbabalak pumunta dito, guys, tibayin yung loob nyo. Magbaon kayo ng maraming maraming lakas at tibay ng loob pag pumunta kayo dito. Dapat ready kayo mentally, dapat ready kayo emotionally. Siguro yun yung payo ko sa inyo. So anyway, salamat sa pakikinig and ingat kayong lahat.